pinaalala niyo sa akin yung one time na nanalangin ako. Sabi ko sa Panginoon, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, dapat di mo na lang ako pinulit. Kasi pinrate mo kaya, nagka-problema ako. Sumagot sa akin ng Panginoon, sabi sa akin ng Panginoon, anak, hindi kita problema. Kailan man, hindi kita problema. Ayaw ka naman, Diyos yun. Hindi ka problema nito. Kagalakan ka ng Diyos. Ikaw ang kaaliwan ng Diyos. Amen? Nandiyan mo ba ngayon? At ipinaalala niya sa akin yung kampanya. Nakakatawa ko sa knowing that He is singing that song to me. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Humanap man si Jesus ng kagaya mo throughout eternity, wala kang katulad. Nag-iisa ka lang, wala kang kaparehong country, wala kang kaparehong retina ng mata, you are unique, at yung paraan ng pagpapasaya mo sa Diyos, ikaw lang ang pwede makagawa ng dahil meron kang spot zone sa heart ni God na pag sinabi mo sa Diyos, Panginoon Diyos, I love you. Ikaw lang ang pwede mo gawin boses. Wala kang kaboses, ikaw lang. Walang tao magkapares ng vocal ko. Kaya every time tinataas mo kami mo, sinasabi mo, Amang Diyos, salamat po, Amang Diyos, pinupulit ka, Amang Diyos, minamahal ka, nag-iisa ka lang, wala kang katulad. There is none like you. Give God the first love that belongs to God. Give God the first hour of the day. Yung unang oras ng pag-gising mo sa umaga, ibigay natin sa Diyos. Amen? Yun. Alam mo ba nyo na kung ano ang priority mo sa buhay, yun ang uunahin. Subukan po natin reviewin on a daily basis ano ang inuuna natin. Kung ano ang inuuna natin, yun ang mahalaga sa atin. Yun ang mahalaga sa atin. Doon mo makikita yun. Sabi ni John Maxwell, you cannot manage time. No one can manage time. You only manage yourself. Totoo nga naman yun. Tingnan mo nyo tricky. Time, talent, treasure. Yung treasure, pwede mong i-manage. Ikaw para dito, ikaw para dito, ikaw para dito, ikaw para dito. Pwede mong i-manage yun. Yung talent mo, pwede mo rin i-manage yun. Pwede mong i-enhance, pwede kang maging skillful doon sa talent na binigay sa ng Diyos, pwede mong i-manage yun. But no one can manage time. Nakuha niya yung interest ko, binasa ko ang kapiliran niya. Sabi niya, lahat ng tao, mayaman o mahirap, binigyan ng Diyos ng 24 hours a day. 24 hours a day. Alam ba niyo na meron akong natuklasan, nakakatuwa, dito sa mga touchscreen na ito. Yung isa mong natuklasan ko ay ganito. Kaya ako natutuwa. Natuklasan ko na yung oras pala sa ibang mundo, sa ibang bahagi ng daigdig, iba-iba. Bibigyan ko ng example. Nilagay ko dito kasi may mga kakilala ako sa lugar na to. Sa Oklahoma ngayon, 7:41. Sa Zurich, 2:41 a.m. Oklahoma, 7:41 a.m. Sa Jerusalem, 3:41 a.m. Sa Riyadh, 4:41 a.m. Sa Manila, 9:41 a.m. Sa Tokyo, habang binabasa ko to, 9:42. Ang natuklasan mo ganito, yung minutes, pare-pareho. Pag 41 dito, minutes, 41 minutes din doon. At doon po nakita ang nagkaiba lang sa PM or AM. But the minutes, pare-pareho. In other words,
Bawat isa sa atin, bawat segundo, bawat minuto, pare-pareho ng tinatakbo. How do you manage yourself in order to, ano bang tawag dito, to prioritize things? Nasa sa'yo yun. But you cannot stop time. Yan ang hindi mo pwede. Hindi mo pwedeng sabihin sa oras, dito ka lang muna sandali, meron lang muna akong gagawin. Walang ganun. But you need to manage your priority. That's the only way we can say, this can manage time. But there's no way you can manage time. Tumatakbo yan. But you manage yourself. You manage your priority. Ikaw magsasabi kung anong uunahin mo, anong gagawin mo. At sinabi ni Jesus kung anong dapat unahin. Seek first. Amen. Sinabi na yun eh. Pinagdili na yun. Seek first the kingdom of God and His right way of doing things. And all these things shall be added unto you. Sinabi niya yun eh. Number 3, give God the first day of the week. Sa calendar natin, ang first day of the week is Sunday. Sun, yun ho kasi ang worship ng mga Romano noong araw, yung sirar. Sun. Kaya makakakita ho kayo ng wakawa na pula lang, bilog, na Japanese. Makakita rin kayo ng mga logo ng araw na may paksa. Dahil yung mga tao talaga na sinasamba ang araw at kinuha nila yun sa Malakay. Dumating sa punto na pati araw, bumuloy at sinamba. Pero ang araw hindi Diyos. Pag sinabi natin Sunday, pwede natin sabihin S-O-N-J. Sunday is Sunday. Amen. S-U-N, S-O-N. Sunday is Sunday. Day yun. At tatandaan natin, yung araw ng pagsamba, pahinga yan. Pag pinaawitan mo na ang Diyos, sinasamba mo na ang Diyos, nagpapahinga ka. Amen. Amen. Nagpapahinga at ikaw lang at ang Diyos. Give God the first day of the week. Pag pinigay mo yung unang araw ng linggo para sa Diyos, yung the rest of the week, the rest of the days of that week, uunahin ka ng Diyos. Amen. Unahin natin ang Diyos. Number 4, give God the first 10% tithe of your income. Mapapansin mo niyo dyan, yung application ng seek first the kingdom of God, napaka-practical yun. Give God the first one, the first hour, the first day, then the first 10%. Pagdating sa usapang pera, may sinabi si Jesus sa ganito eh. Tingnan natin sa Matthew 6:24. Tingnan natin yung Matthew 6:24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang dalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamasin ang dalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sabi ng Bible ganito, no one can serve two masters. In English na yun. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Now, ito yung test. Acid test. Kung sino pinaglilingkuran ng tao. Ang Diyos ba o ang pera? Ang acid test, 10%. Acid test yun. Doon mo malalaman kung sino Diyos mo. Dahil sa lahat ng utos ng Diyos, simula sa Genesis hanggang Revelation, ang pinakamaliit, pinakana, the least of all the commandments of God, yung 10%, pinakamaliit yan. Sa piso mo, geez, may lalaki pa ba? Huwag tayong gumaya dun sa bahay na may hawak-hawak na 2-5 piso na pinagdala natin. Kapunta sila sa church. At sabi ng kalaro niya, ano yung 2 piso niya? Dito pa dito sa akin, dito sa kay Lord. Ano sila, papunta sila sa church eh.
Pag gano'n niya, nasabi niya isa, yung isa lumaglag, gumulong, pumasok yung sa ulo niya. Mga piso, nigger. Ang galit. Tayong gumaya doon sa may-ari ng baka, binirang-binira yung bakang nanganganak ng dalawa. Ang kambing, kalabaw, ang kambing, marami rin yun, ang kalabaw at baka, yung kaisa-isa lang ng dalawa yung baka, sabi ng lalaki sa misis niya, isa dyan kay Lord. Sabi ng misis niya, ano yan kay Lord? Basta isa dyan kay Lord. Pagdating ng buwan, sabi ng lalaki sa misis niya, yung baka ni Lord, namatay. Kaya naman sa kaibigan namin, Pastor. Yung pastor pupunta sa bahay ng partner. Sabi ng partner, Pastor, pag meron akong 1 million, 50% ko, ibibigay ko sa 500,000. Sabi ng pastor, pagpalahin ka ng Diyos. Sabi ng pastor, pag meron akong 500,000, palapit sila ng palapit sa bahay. 250,000 para sa gawa ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Pag meron akong ganito sinabi, palapit sila ng palapit. Nakita ng pastor, meron siyang 2 bagay. Sabi niya, brother, ang dami mong gusto ibigay ng mga pangalaman. Halimbawa, meron kang 2 baboy, ano gagawin? Sabi niya, ibang usapan niya kasi. Kasi totoo nun. Yung pangarap, madaling bigay yung pangarap yun, wala eh. Alam niyo ba, hindi hihingi ng Diyos sa iyo kung wala ka. Hindi siya hihingi ng wala ka. Ang hihingi niya sa iyo, actually, utos. Iuutos siya sa iyo, bigay mo 10% na kung anong meron ka. Acid test yun. Doon mo malalaman kung ang Diyos na ang Diyos mo o ang Diyos ang Diyos mo. Ano ibig sabihin, Pastor? Ganito. Kung ang Diyos mo ay Diyos, yung Diyos may bibigay mo sa Diyos. Kasi Diyos mo siya eh. Pero kung ang Diyos mo, money, pera, kwarta, salapi, dollar, real, pound, ang gagawin mo ganito, pag hawak mo yung pera at sinabi ng preacher, ibigay natin ang 10% kay Lord, hahawakan mo yung 10% at sasabihin mo, 10 ko. Hindi pa rin mo. 10 mo. Hindi sa iyan. Sa Diyos yan. Naalala ko yung sinabi ni Roland eh. Preaching ni Roland, yung 10% huwag natin pakialaman kay Lord yun. So aside from 10%, binibigay niya more than that. Binibigay niya, hindi siya nanginayang. Bakit? Kasi pinestya ng Panginoon doon sa $15,000 na sing-sing. Bigay mo yan. Kay Pastor Andy pa, wala na namin yung pastor niya. Masabot-sabot, diba? Yung binitawa niya, sabi niya, praise the Lord. Kung yung 10% hindi nalugay, how much more yung offering? How much more? Alam mo yung 10%? Alam mo, meron 10 piso. Hindi lang ka ng 10 lang, yun ang binibigay mo. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piso kayo. Amen. Ginagawa ng Israel kayo. Tupa. Dadaanin sa pintuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Puli niya. Tama. Dadaan na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dito ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dito ka. Nandiyan ba kayo? Ganun talaga literally ginagawa niya. Meron sila 10 baka, isa sa Diyos. Meron sila 10 kambing, isa sa Diyos. Panganay na anak nila para sa Diyos. Ano pangalan ng nanay ni Samuel? Si Hana. Nagkaanak si Hana, binigyan ng anak ng Diyos, pinangalanan niya ni Samuel. Si Samuel, literally, ibinigay niya sa Diyos. At ang rin ba ako ng nanay na nagsabi, Pastor, alam mo yan, anak ko yan ang types ko kay Lord. Ano ay anak mo? Nag-living ko kayo, nag-mission doon sa Bengal, type siya ng kanyang pamilya. Sige mo, pati tao, pinaka. Magbibilang ko na 10.
Yung ika-10, abutan ng kamay ko, i-offer natin kay Lord. Kaya yung panaksa. Buti lang, hindi tayo mga kulto. Yung 10%, dapat mga kapatid, dahil hindi na tayo bata, pakisabi mo nga sa katabi mo, 17 years old ka na. Teenager na tayo kay Lord. Sino dito sa inyo, kaya nyo faithfully magtikapok? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Yung iba, tanong ako eh, sino sa inyo, kaya magtikapok? Ako po, hindi magpasok ko eh. Hindi tikapok na ako po. Hindi Diyos ko, Diyos ko. Ibigay natin yung ika-10 bahagi sa Panginoon. Amen! Grabe na tayo dyan, mga kapatid. At bukod dun sa ika-10, ito yung practical na kaparaan ng pagsasabi si First the Kingdom of God. Number 5, give God the best seed. Offering from your income. Yung offering mo, pagkatapos na ibigay yung ika-10, ikaw na magdi-decide dun sa natirang siyan. Ikaw ang magdi-decide, hindi ang Diyos. Amen? Hindi ang Diyos. Ikaw ang magdi-decide. Tingnan mo natin talaga sa bawat ba. Give God the best seed offering from your income. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Tagalogin natin. 2 Corinthians 9:6. Ito sabi ng 2 Corinthians 9:6. Ito sa Tagalog, ha? Tandaan ninyo ito, ang naghahati ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Tatanungin ko kayo, ano ba ang inihahasik? Binhi. Wala pa akong nakitang tao na nasa kanyang matinong isipan na kumuha ng coin at pumunta sa field, sa bukid. At pagkatapos yung mga coins sa iba-ibang denomination, inisya niya sa bukid. Sa sak. Naalala ko kwento ni Sir John. Sila magkapatid, kumuha ng ng bill sa bulsa ng tatay nila, kinuha nila. Pagkatapos, nilagay nila sa plastic, pareho sila. Dahil nagkasundo sila, naitanim yun. Dahil nag-isip nila, mga bata pa sila, nag-isip nila, pag tinanim nila yun, tutubo yun, at yung puno, ahani sila na pera. Tinanim nila. Ito ngayon, yung tatay nila, pag suot ang pantalon, hinahanap ang pera. Nasunutin ako. Nagkatingin na silang dalawa. Kaya sabi ni Sir John, pag nagkatingin na kami dalawa, parang sila lalaki eh. Pag nagkatingin na kami dalawa, alam mo yung tatawid, alam mo yung dating doon. Binuwag si Tron, hataw. Sinamahan nila, hinukay nila yung pera. Bakit mo pinibingin ito? Gusto ko naman ito naman. Ito sabi ko yung parang pag tinanin mo, ano ka. Huwag mo gagawin yun, mabubulo. Pag alkansya nga, nilagay mo sa kawayan, kasi nilagay mga coins, at dumami ng dumami, nag-moy, hindi mo rin mapapakinabahan ng sala. Pinalawang, kasobrang parang, nalito na ako 20 years. Nilalagay ako 20 years, nilalagay ako 5 pesos. Subukan mo, dikit-dikit na yun. Hindi mo na magagamit. Yung tinutukoy dito ni Paul, tingnan mo ha. Ang bawat isa ay dapat magbigay. Pakisabi nga sa katabi mo, magbigay. Yung pag-amasik pala na tinutukoy niya, pagbibigay. Di ba may mga kanta na tayo dyan na minsan inaaliw natin ang mga Kristiyano pag nagbibigay. Magbigay tayo sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo
Tandaan niyo to, ang nag-aasik ng kakaunti, mag-aani ng kakaunti, ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. At lagi kong sinachallenge, kung ano type mo, yun ang offering mo. Tapos, sumunod lang, pasan mo na yun. Kasi opportunity yun para marami kang mag-iasik. Amen. Amen. Alright, diba? Sama na ng pipis. So, ganun na yun. Ang bawat isa ay dapat ayon sa sariling maluwag sa at di sa isang church, yung may mahabang gano'n. Nakita na yung mahabang gano'n. Tapos may bilog. Yung parang panukit ng aratilis. Tinapat yung offering, basket. Ano ba naman tayo na? Nagbigay. Yung nasa dulo, nagbigay. Sabi niya may offering basket. Yung basket. Pala matutulog. Kaya ginawa niya, tinanong niya, pinanti niya. Sabi niya, "Uy, matakit yung basket." Naglabasa yung mga coins. Siya na, binangkod mo. Ayan ang nagbigay natin. Hindi galing sa kanya yun eh. Masarap ibigay pag hindi sa yun ba? Hindi sa kanya yun eh. Sabi rito, maluwag, hindi napipilitan sapagkat ang ibig ng Diyos ay pusang pagkakaloob. In other words, ginamit lang muli po yung pagtatanim sa pagbibigay. Kasi common sense will tell you na pag ikaw nagtanim ng marami, nakakami ka ng marami. Common sense yun. At ganun din sa pagbibigay. So I challenge you after giving your tithes, i-challenge yung sarili nyo, lampasan nyo yung tithes nyo. Makikita mo yung himala na Diyos. At makinig sa akin, ha? Kayo mismo makapagpapatotoo. Now when you give generously, kayo mismo makapagpatotoo. Yung mga ginagawa. When you give generously, kaya ka ng Diyos pagpalain lampas doon sa sweldo mo. Gagawa siya ng paraan. Lampas sa sweldo mo, ibibigay siya ng Diyos. Mas ikaw magugulat. Paano nangyayari? Paano? Kasi ganun ang Diyos. Yung salitang, you cannot outgive God. Ang ibig sabihin nun, hindi ka mananalo sa Diyos sa pagbibigay. Hindi ka mananalo sa Diyos. Pag nagbigay ka, babalik ng Diyos yan. Amen. Yung pangako ng Panginoon ito, sabi niya, siksik, lilig at umaapaw. Totoo po yun. Alam ba rin yun? Okay, mo sasabihin ko. Minsan, may mga Kristiyano tinalo pa ng mga miyembro ng El Shaddai. They have learned to give their tithes. Tinuruan sila ng lagi magbigay ng ikapo. At bukod sa ikapo, natutunan nilang magbigay ng itlog. Bukod sa itlog, natutunan nilang saluhin yung pagpapala ng ulan. Binabaligtad ang payo. At bukod doon, natutunan nila yung power ng confession. Labas ang wallet. Lalabas na ng mga wallet. Sabihin, wallet, hindi ka mawawalan ng mga sa tingin mo iba ka ng mga, pero sinabi ng Biblia. Kaya yung mga El Shaddai na mga nila, kahit na magbangyat, nagkakaroon talaga, because they know na kung makita nila yung susi, para pagtanaan sila sa pamamagitan ng pag-ibigay. Amen. At yun mo ay ito aral sa atin ng Biblia na hindi ko na elaborate dahil alam na ninyo. Basahin na lamang natin. 1, 2, 3, read. Each man in his heart to give or under, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, gusto ko yung salitang ulit, in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sabi niya, as it is written, He has scattered abroad His gift to the poor, His righteousness endures forever. Now, He who supplies seed to the sower. Anong sinusupply niya? Sabi mo nga, seed. To the sower and bread for food will also supply and increase your store of what? Hindi niya sinabi, will also increase your store of bread. Mapapangis kasi. Ito kagandahan sa tinapay.
ang pwede mo lang i-imbak na tinapay, yung kaya mong kainin sa araw na yun, o 2 araw na yun, o 3 araw na yun, pero hindi ka pwede mag-imbak ng tinapay pang 1 taon. Pastor, sila lang itong tinapay. Nung 1 taon pa ito. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi kahit anong linis to, kahit ano pa yun, hindi mo pwedeng yun. Pareho kung anong ginagawa ng mga DSW dito sa mga tinatago nila, na lumampas na lang yung taon at bagong taon, nakatago pa rin, hindi ko alam. Pero ilang beses na nakikita natin sa camera na ang ginagawa nila, mabubulok lang yung pagpapala. Ang pagpapala, pinamimigay. Amen? At kaya sinabi dito ng Biblia, He will supply and increase your store of seed. Ano ini-increase niya? Seed, not bread. Dahil dumarating sa punto yung mga tao, may mga tao pinagpapala so much, hindi ka naman pwede kumain ng marami. Yun lang ang kaya mo. Yung sobra pa doon, ibabigay mo na. Amen? Ito pa sabi niya, will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be what? Generous at every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Yung kantang, thank you for giving to the Lord. I am alive because you gave. Thank you. Totoo yun. Naalala ko sa loob ng kulungan yung testimony ng isang preso. Ang yaya sa kanya, punta tayo sa Bible study, merong siopaw doon. Bakit may siopaw doon? Dahil meron nagbibigay para makabili ng siopaw, para nananalo na salita ng Diyos, may pampakain sa preso ng siopaw. Dahil sabi ng preso ito, umaattend lang siya dahil sa siopaw. Grabe ito, bibigyan ng siopaw, sisermonan pa. Kaya hindi siya pag sinisermonan. Ito na siopaw, pakakit siya ng siopaw. Susubang ng sarap yung siopaw. At upo na naman siya doon, kaya ng siopaw, upo pa, matagal-tagal, lumambot yung puso na tinanggap niya ang Panginoon. Ang sarap kaya kumain ng siopaw na umiiyak-iyak. Salamat po, dahil sa siopaw, hallelujah! Dahil sa siopaw, kaya huwag kayong manghinayang, amen? Huwag kayong manghinayang dahil ang kaluluwa mas mahalaga sa anumang bagay dito sa mundo para sa Diyos. Give God the blessing offerings from you. Give God the one life that He has given you. Isa lang ang buhay natin, sabi ng isang missionary, ibalang mo. Nag-iisa na yan. Napakahalaga niyan. Number 7, give God the best service. Dito friend. Pag-usapan natin ang service. Ano man ang trabaho mo, ano man ang profession mo, naglilingkod ka sa Diyos. Ulitin ko. Ano man ang trabaho mo, ano man ang profession mo, naglilingkod ka sa Diyos. Tayo lang ng mga Kristiyano ang nagsalita, gumamit ng term secular at saka sacred. Liwanagin ko sa inyo, sa harapan ng Diyos, walang secular, lahat sacred dahil anak ka na ng Diyos. Amen. Kung ang calling mo ay maging hari o maging presidente, gawin mo yan para sa Diyos. Amen. Kung ang calling mo ay isang empleyado sa loob ng palasyo ng Malacanang o sa loob ng opisina ng gobyerno, kung saan mang sanay ng gobyerno ka nagtatrabaho, na para kang si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, nandoon ka empleyado, doon, gawin mo yan para sa kalwalatian ng Diyos. Yung ating Vice Governor ng Bangko Sentral, si Diwang Gungundo, na lagi natin nakikita sa television, siya isang full-time pastor, nakapasok doon sa Malacanang. Bakit deserve niya yun? Matalino siya eh. Grabe siya na economics, doktor siya eh. Anyway, ginagawa niya yung with excellence para sa harapan ng Diyos. Kaya huwag niyong sasabihin na yung mga nanangaral ng salita ng Diyos ang pwede, etong daigdig na ito, hindi tatakbo na ng normal pag wala ka dyan sa trabaho mo niya. Subukan mo mag-resign, magiging abnormal yung kumpanya mo. Subukan mo, mawala ka doon, magkakagulo doon sa lugar na kung saan naka-assign, kinasay ka ng Diyos, magkakagulo. Dahil dyan ka nilagay ng Diyos, give your best, bigay yung para sa
kumpanya, para sa Diyos, magpuri ka, iwalarin mo ang Diyos doon sa trabaho mo. Give God the best service you could render. Amen? Bawat isa sa atin, tayo ay nilikha ng Diyos para maging solusyon sa problema ng ibang tao. Mas maganda ikaw yung solusyon, hindi ikaw yung problema. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo siya, sabi mo, solusyon ka sa problema ng tao. Solusyon ka sa problema. Ano problema ng iba? Ayaw mag-aral. Ano solusyon? Teacher. Bakit? Dahil pag nakaupo na siya sa classroom at sinabi ng teacher, makinig, yung estudyante, makikinig. So, yung kanyang problema sa kakulangan ng kaalaman ay sinusolusyonan ng teacher. Meron iba, may spiritual problem, doon pumapasok yung mga preacher at mga pastor. Yung iba may legal problem, doon pumapasok yung mga lawyer. Yung iba may mga problema sa computer, doon gumagawa. Bawat isa sa atin solusyon ka. Ano alam mo? Kung ano talento mo, ano skill mo, ano kaya mo, solusyon ka sa problema ng iba. Tingnan mo yung katanong. Solusyon niya sa problema niya. Amen? Buti nila wala nagsabi, problema kita. Hindi po. Solusyon siya sa problema mo. Amen? Kaya nga itong daigdig, tumatakbo ng ng maganda to eh. Ng maayos. Dahil likha tayo ng Diyos na meron tayo kanya-kanyang hilig at kanya-kanyang kakayahan. Ako'y natatawa minsan sa mga pagka yung ang tinatawag dito, dati ganun eh, ganun ang attitude. Kung may nakita ko, yung mga nag-aaral sa yung nag-aaral kung saan, tapos nilalagyan nila ng nilalagyan nila ng mic, ay ang tawag dito yung maliit na camera, ultimo langgam pinag-aaralan, tutubing kalabaw, tutubing karayo. Nung una tingin ko, sabi ko, ano ba itong klase trabaho yan? Yung mga layo na binabantay nila, doon ko naisip, doon ko na-realize na talagang may mga tao na nilikha ng Diyos para alagaan yung mga balyet ang nasa tabi ng Diyos. Dahil pag nakawala yan, kawawa ka. Ano pinag-aralan nila yung balyet na yung dahil yun ang nilagay ng Diyos sa puso nila. Kaya may mga tao, member ng Greenpeace. Yun ang nilagay ng Diyos sa puso nila. Amen. Kung sila'y Kristiyano, paglilingkod yun sa Diyos. Amen. Meron mga member ng PAW. Ano ba yung PAW? P-A-W. Po pala po. Hindi pala PAW. Po. Basta yun. Sa mga hayop, di ba may ganun? At may mga tao naman na nilikha ng Diyos na ang kanilang galing sa pakikipagkasalamuha sa tao, gusto nilang tao, kaya ang kanilang trabaho, mga psychologists, mga psychiatrists, kasi mahilig silang pag-aralan yung tao. May mga tao naman, ang gusto nilang pag-aralan, lahat ng may kinalaman sa mga living being, may mga ganon. Meron naman sa halaman, nilikha ng Diyos siya para ang daigdig tumakbo ng normal. Pero lahat ng yan, kung ikaw ay Kristiyano, sagrado sa Diyos. Amen? Hindi ka nagtatrabaho sa secular. Sacred yung trabaho mo. Isipin mo nilagay ka dyan ng Diyos dahil pag nawala ka dyan, magkakagulo dyan. Kaya huwag kang aalis dyan dahil tinawag ka ni Lord dyan. Amen? Magigan lang mga sa Panginoon kayo pag-inino, magpastor ka. Ang sabi mo yung ginawa ni Roland, in Jesus' name, magigan ka. Ay, pinag-tribute ni ang Holy Spirit. Nakakatuwa niyo. Give God the true worshiper He is seeking for. God is seeking for true worship. Yung ranking na yun, nung ko lang narinig yun. Pinakamataas na rank sa buong universe, the Father. Sumunod na rank, the Son. Sumunod na rank, the Holy Spirit. Sumunod na rank, Lucifer. Apat eh. Worshipper si Lucifer. Sino ba wini-worship niya? That one God in three persons. Elohim, God. Father, the Son, and the Holy Spirit. Sino pang apat sa rank? Si Lucifer. Worshipper. Nung naalis si Lucifer, dahil nagkaroon siya ng pride, magaling siya kumanta, maganda siya, perfect siya, sinama niya one to the angel being. Kaya galit na galit si Lucifer sa atin, tayo ang ipinalit ng Diyos dun sa fourth rank kayo. We are God's true worshiper. Amen.
Kaya tayuan natin yun. God is seeking for true worshipers. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that Father seeks. Hinahanap yun at nakita niyo yun sa akin na kanyang mga anak. Kaya pag tayo umawi, itinaas na natin ang ating kamay, kaya lamang tayo pumipili para hindi natin makita yung pili-pili ng katabi natin, para hindi tayo ma-istorbo. Amen. Dahil may ibang tao na pagka nakataas na ng kamay, wala nang ginawa kundi tingnan yung pili-pili ng iba. Hindi nag-worship. Ano ba pili-pili? Ano gano'n? Na-istorbo na pala. Taas mo kami mo, huwag mong pakilamin ba? Ngayon, parang nyo namang tawa, at kayo po yung may putok, pakiusap ko lang. Huwag na mula kayo ng taas ng kamay. Iganyan mo na lang, para naman yung katabi mo ay hindi mahawaan ng power. Dahil minsan pagtaas na ganyan, di ba? Kami minsan basta natutuwa doon siya sa isang lola, nung palakpakan na, sabi niya, parang apat yung kamay ni lola. Sabi niya, kasi naririnig ang palakpak. Dalawa. Ayun pala, pati dito, pumapalakpak. Nakakatuwa, no? Eh, pagka nag-worship, taas ang kamay, ikaw lang at si Jesus. Amen. Pag nagkantahan, ikaw lang at si Jesus. At kayo naman mga anak, huwag naman kayo mga ngalapit, tinawag, may gotas, huwag naman kayo nag-worship, nag-gatas pa. Sabi ni Dr. Eli Madrid, every church needs a wife. Worship, instruction, fellowship, evangelism. Pagdating ng worship, nung kanya dinidescribe yung worship, ganito na sa church ka lang, makakakita ng mga tao, makaganda-ganda ng bihis. Talagang meron pang mga perlas na nakasabit dito at yung hikaw ay napakalaki. Kitang-kita mo yung mga daliri talaga namang napakayaman at ang daming poses. Kaputi-puti, pag sinabi ng pastor, maghawak-hawak tayo kamay, yung doon na yun, nakapikit yun, makikipaghawakan sa kamay ng isang nanay na nakadaste, na nagpapadede ng anak. At pagkatapos yung kamay ay pinagpuna sa sipon ng anak, hahawakan yung kamay yung doon niya. At yung doon niya walang pakialam, basta siya'y nakapikit. At hawak-hawak naman niya yung kamay yung isang karungis-rungis na kapatid. Basta siya nag-worship kay Lord. Saan ka makakakita ng ganyan? Sa church lang! Sa church lang, pantay-pantay lahat! Pagdating sa worship, lahat ulit, Panginoon. Walang itinatangi doon ang Diyos. At pag sinabi ng Diyos, itaas natin ang ating mga kamay. May mga taong pag itinaas ang kamay, ang gaganda ng singsing, ang gaganda ng manicure, pati pedicure sa kanilang kamay, kaganda-ganda. Samantalang may makikita kang nakataas ang kamay, na walang manicure at pedicure ang mga daliri. Talagang ang makikita mo sa kuko, hallelujah, mapapahallelujah ka. Pero hindi tinitingnan ng Diyos ang kuko. Ang tinitingnan ng Diyos puso, pagtaas ng kamay, sa harapan ng Diyos, pantay-pantay, true worshipers. Amen? Nakataas ang kamay. Bago ako magtatapos, inukwento ko lang sa inyo itong kwentong ito. Alam ko lang naman. 1981, November 1. Araw ng patay, ako'y muling nabuhay sa Royal Hotel sa tabi ng Catholic Church. Niyaya ko lang aking pamag-aral sa kanilang fellowship, bumukas yung elevator. Pagbukas ng elevator, meron naglagay ng lintang sa akin. At tinawag ako sa kauna-unang pagkakataon November 1981, tinawag ako brother. Habang pagbasa ko gano'n ng pangalan ko, nakalagay, Bro William. Habang binabasa ko, may bumatak naman sa kanang kamay ko at bigla kong kinamayan, matapos na ako kami na may hindi sabay hatak, niyakap na. For the first time, may lalaki bumatak sa akin. Kaya nung niyakap ako na pa ganun. Natuhuli na siya ako. At hindi pa ako nakakasauli sa aking mga shocking experience. Ako, brother.
Meron na namang isang humatak sa akin sa pero hindi dapat magpayat na anak ko. Sabi ko, hindi yan ginagawa. Doon sa pinanggalingan ko. Doon sa pinanggalingan ko, sumasalubong sa akin anghel na may hawak na tubig. Totoo yun, di ba? Bagamat di mo kinakausap yung anghel, may hawak na tubig. Pero sumasausap ka doon, di ba? Pagkatapos gumagano-gano. Eh, dito walang anghel at walang tubig. Ang yumayakap sa akin mga lalaki, yakap dito, yakap doon, kada-reda. Yung kaklase ko nandun banda, umuwi sa amin naman. Ang inaabot ko doon, sila yung nag-aawitan sa Panginoon. Ang ingay-ingay nila. Para kung daw nagkakamali, Allah, forever. My Jesus is alive, Allah, forever. Allah. Para sa akin, bakit ganito? Wala silang galang sa Diyos. Doon sa pinanggalingan ko, walang ganun. Di ba? Ay, hindi na kami sulit na sulit. Upo kayo kordero ng Diyos. Yan ang kailangan. Sabi ko may paggalang sa Diyos. Ito kakaiba. Pagkatapos akong pagyanak-yakapin na ganyan, nandun ako sa sulok, hinihinga ako. Kaya ang ginawa ko doon sa sulok, dahil ako nahihinga. At ayoko namang pumalakpak at maglulundag. Ayoko magkalisteris doon. Hinahanap ko, bakit parang wala sila Diyos dito? Maya-maya, bumagal yung kanta. I love you. Biglang naging sulit, nawala yung palakpakan. Lahat sila nakapikit. And I read my voice. Ako naman nasa sulok, sabi ko, alam nangyayari. Bakit biglang nalahilig sila? Biglang naging magalang sa Diyos. To worship you. Kaya kung nakayoko, hindi ako umibigit, nag-observe ako. Maya-maya may narinig ako na isang nanay na sumigaw. Talagang sumigaw. Naka-duster. At nandun ako sa likuran, sabi ko, hindi kami na naka-duster na yung bigla akong kinilabutan dahil walang gumagawa nung sa pinagalingan. Nakita ko yung kaklase ko. Minsan invite yun. Si Edwin Cipriano, pastor na ngayon. Nakataas ang kamay na. English na nagkakong mag-worship kayo. I love you. I worship you. I pray to my kapos. Ginala ko yung paningin ko nasa tulong ko. Kinakausap nila ang Diyos. Na hindi ako sa kanila. Hindi ko kinakausap ang Diyos ng Diyos. At sa sobrang tingin ko, gusto kong kausapin ang Diyos. Gusto ko yung sa ibang na kagaya ng ginagawa na pumibit ako. Eh hindi ko yung hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hindi ko yung wahid. Kaya pagpilip kong gano'n, nag-aasukap ako ng salita, nasasabihin ko sa Diyos. Ang lumabas sa bibig ko yung Panginoon alam ko yung panalangin. Our Father. Yung lang alam kong panalangin, memoryado ko yun. Sa totoo lang, nung pagsabi kong Our Father, nahawa ko ako sa sarili ko. Nagkaroon ako ng self-pity sa isip ko, hindi pala ako marunong makipag-usap sa Diyos kagaya ng kaklase ko. Hindi pala ako marunong makipag-usap sa Diyos kagaya ng nanay. Nahawa ako, sabi ko, nagkulang awal para ko. Kaya pinalitan ko yung hour dahil gusto ko na personal. Sabi ko, my Father, you are in heaven. I heard myself saying, I love you, Jesus. Hindi ko ginagawa ko, Jesus. Kung sinabi kong, I love you, Jesus, bigla akong nakarinig ng palakpakan.
Napatinod ako yung nangyari. Nung makita ko naman ako, binaba ko yung nangyari. Pero sabi ko sa Diyos, ang sarap ako kasi nung sila, our Father, para akong binuhusan ng malamig na tubig at alam ko, November 1, 1981, naborn na rin ako. Alam ko yun. Nakatalayo sa ating diary. Hindi ko malilimutan yung araw ko. Yun yung turning point sa buhay ko. Simula nung pag binabasa ng videos na malit na Diyos, nangungusap na sa akin ang Diyos. At ang paborito ko din yung Psalms. Nung binasa ko yung Psalms, sa English ko nakahayan siya rin patagalin ko lang, ang Diyos namin ay nasa langit. Ginagawa niya anuman ang kanyang maligitan sapagkat siya'y makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ng mga pagano, may mata, hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakano, may bibig, hindi nakapagsalita, may kamay, hindi nakakagawa, may paa, hindi iyak ako ng iyak sa Diyos. Sabi ko, Diyos, patawarin ko. Pagano pala ako, nabago yung buhay ko. Kaya simula noon, natuto akong sumamba sa tunay na Diyos. Amen. Ngayon ko lang nare-realize yung parang sinasabi ng Diyos, welcome to the true worshipers of God. Amen. Christians, welcome to the true worshipers of God. Tayo lahat. Hihingin ko lang muna, itaas natin ang ating mga kamay. Dalawang kamay sa Panginoon. Taas po natin tayo mga nalangin sa Panginoon. Hallelujah. Nakataas ang aming mga kamay, Panginoon. Itong taon na ito, 2014, Father, we thank you for the opportunity to love you. Thank you for the opportunity to worship you. We're giving our first hour, first day, first 10%. The best worship that we could give you. Thank you for counting us as one of your true worshipers, Lord God. Sabay-sabay nga tayong manalangin. Namang Diyos, salamat po sa pribilehiyo na ibinigay mo sa amin upang sambahin ka, upang purihin ka, upang pasalamatan ka, upang paglingkuran ka. Salamat po sa araw at sa oras na ito, sa opportunity upang muli, Panginoon, maparangalan ka. Salamat po, pinatawad mo lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po dahil si Kristo na ang nananahan sa aming puso sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Binigyan mo kami ng panibagong buhay at buhay na walang hanggan. Salamat po sa katiyakan ng kapatawaran, ng kaligtasan, sa katiyakan na pagdating ng takdang araw, ang aming kaluluwa ay dadalhin mo, Panginoon, sa iyong kaharian, dyan sa langit, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sasambahin ka namin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sama-sama tayong sumamba sa Panginoon. Morning po. Magandang umaga po ulit. Yan, tayo po ay aawit sa Panginoon. Alam naman po natin yan, di ba? Amen?